Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at ambisyon? Samahan niyo kami sa isang dramang puno ng pagtataksil, sakripisyo at pagbabago. Sabi nila, ang tagumpay raw ay kayamanan, katanyagan at kapangyarihan. Ngunit paano kung sa pagkamit mo ng lahat ng ito, ang kapalit naman ay ang iyong sariling kaluluwa? Ang ilaw ng entablado ay nakasisilaw. Daan-daang mga mata ang nakatuon sa kanya. Dr. Kidlat Montefalco, ang pangalan na binibigkas ng may paggalang at paghanga. Ngayong gabi, siya ang bituin. Binibigyan siya ng parangal bilang Surgeon of the Year. Sa kanyang talumpati, pinasalamatan niya ang Diyos, ang kanyang mga magulang, at sa aking pinakamamahal na asawa, si Amihan. Ngiti niya, ikaw ang aking inspirasyon, ang aking lakas. Salamat sa iyong walang sawang pagsuporta. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti at matatamis na salita, may itinatago siyang lihim. Isang lihim na unti-unting dudungisan ng kanyang pagkatao. Habang nagdiriwang si Dr. Kidlat sa kanyang tagumpay, isang tawag ang natanggap niya mula sa kanyang asawa. Kidlat, manganganak na ako. Bahagyang kumunot ang noo ni Kidlat. Alam niyang malapit na ang araw ng panganganak ni Amihan, ngunit inasahan niyang hindi ito mangyayari ngayong gabi, sa pinakamahalagang gabi ng kaniyang buhay. Ami, mahal, hindi ako maaaring umalis. Nandito ako sa seremonya, sabi niya sa telepono. Sinusubukang itago ang iritasyon sa kaniyang boses. Pero, Kidlat, kailangan kita. Tatawag ako ng ibang doktor. Magtiwala ka lang. Nandyan si Nanay Ginhawa. Sagot niya at pinatay ang tawag. Sa halip na bumalik sa entablado, nagtungo si Kidlat sa isang mas liblib na lugar. Muling tumunog ang kanyang telepono. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang tumatawag. Dio? Ang boses sa kabilang linya ay malambing at puno ng pangungulila. Kidlat, darling, kailangan kita. Ang dilim-dilim dito sa bahay. Natatakot ako. Bumuntong hininga si Kidlat. Alam niyang hindi niya maaring tanggihan si Diyosa. Darating ako, sabi niya. Maghintay ka lang. Iniwan ni Kidlat ang seremonya ng walang paalam. Nagdahilan siya sa kaniyang driver na may emergency sa ospital. Ngunit sa halip na magtungo roon, nagpahatid siya sa kondominium ni Diyosa. Sa ospital, si Amihan ay naghihirap sa panganganak. Si Nanay Ginhawa ay hindi mapakali. Sinubukan niyang tawagan si Kidlat ng paulit-ulit, ngunit hindi ito sumasagot. Nasaan na ba ang lalaking iyon? Bulong niya sa sarili. Sa kondominium, si Kidlat ay abala sa pagpapalit ng bumbilya. Salamat, mahal, sabi ni Diyosa, sabay yakap kay Kidlat. Ang galing-galing mo talaga. Tumawa si Kidlat at humalik kay Diyosa. Hindi niya alintana ang mga tawag sa kaniyang telepono. Hindi niya alintana ang sakit na nararamdaman ng kaniyang asawa. Ang mahalaga lang sa kanya ay ang kaniyang sariling kasiyahan. Habang nagpapakasaya si Kidlat, isang trahedya ang nangyari sa ospital. Doktor, kailangan po kayo dito. Humihina na po ang tibok ng puso ng bata. Sigaw ng isang nurse. Ang gabing iyon ay nagmarka ng simula ng pagbagsak ni Dr. Kidlat Montefalco. Ang gabing iyon, sa gitna ng kaniyang pagdiriwang, ay natuklasan niya ang dilim sa loob ng kaniyang sariling puso. Nagising si Amihan sa isang nakabibinging katahimikan. Puti, puro puti ang paligid. Ang amoy ng gamot at antiseptiko ay sumampal sa kanyang ilong. Nagpapaalala kung nasaan siya. Sinubukan niyang gumalaw, ngunit isang matinding kirot ang kumalat mula sa kanyang puson hanggang sa kanyang gulugod. Napasinghap siya. Wala sa tabi niya ang kanyang sanggol. Wala rin ang kanyang asawa. Nurse, mahina niyang tawag, tuyot ang lalamunan. Ang anak ko? Bumukas ang pinto, ngunit hindi si Kidlat ang pumasok. Si Nanay Ginhawa, mugto ang mga mata ng matanda.
halatang galing sa pag-iyak. Agad itong lumapit at hinawakan ang malamig na kamay ni amihan. "Hiya, gising ka na." Garalgal ang boses ni Nanay Ginhawa. "Nasaan si Sinag? Nasaan ang anak ko?" Pilit na bumabangon si amihan kahit na parang binibiyak ang kanyang katawan. Kasunod na pumasok ang doktor, isang kasamahan ni Kidlat sa ospital. Seryoso ang mukha nito. Walang ngiti, walang congratulations. "Mrs. Montefalco," panimula ng doktor, hindi makatingin ng diretso sa mata ni amihan. Naging komplikado ang panganganak. Matagal bago nakalabas ang bata. Nagkulang siya sa oxygen. Parang huminto ang mundo ni amihan. Anong ibig mong sabihin?" "Nasa NICU siya ngayon. Observational status. Pero may nakita kaming senyales ng brain injury dahil sa hypoxia. Ginagawa namin ang lahat." Brain injury, hypoxia. Ang mga salitang yon ay parang mga bombang sumabog sa isipan ni amihan. Paano nangyari ito? Maayos ang lahat ng check-up. Malusog si Sinag sa sinapupunan. "Nasaan? Nasaan si Kidlat?" Nanginginig na tanong ni amihan. Tinawagan ko siya. Sabi niya, darating siya. Nagkatinginan ng doktor at si Nanay Ginhawa. Ang katahimikan nila ay isang sagot na ayaw marinig ni amihan. Ilang oras pa ang lumipas bago bumukas muli ang pinto. Sa pagkakataong ito, pumasok ang isang lalaking hinihingal. Nakasuot pa rin ng tuksido pero gusot na ito. Magulo ang buhok. Si Kidlat. "Amihan, Diyos ko, sorry. Lumapit agad si Kidlat, akmang hahalik sa noo ng asawa. Traffic. Sobrang traffic. Tapos nagkaroon ng emergency sa kabilang ospital. Tinawagan ako. Umiwas si amihan. Hindi niya tinanggap ang halik. Sa paglapit ni Kidlat, naamoy ni amihan ng isang pamilyar na samyo. Hindi ito amoy ng ospital. Hindi ito amoy ng pawis ng isang doktor na galing sa operasyon. Amoy ito ng mamahaling alak. At mas masangsang pa roon, ang matapang at matamis na amoy ng pabango ng babae. Vanilla at rosas. Ang paboritong pabango ni Josa Valiente. Napako ang tingin ni amihan sa kwelyo ng puting polo ni Kidlat. Sa ilalim ng tuksido, may maliit na bahid ng pula, lipstick. Tumingin si amihan sa mga mata ng asawa. Nakita niya ang takot doon. Hindi takot para sa anak nila, kundi takot na mahuli. "Emergency?" Bulong ni amihan, ang boses ay parang yelo. "Emergency ba ang tawag sa pakikipag-inuman?" "Ami, ano ba ang sinasabi mo? Pagod ako. Galing ako sa trabaho para sa pamilya natin." Bago pa makatapos si Kidlat ng pagsisinungaling, biglang tumunog ang intercom sa kwarto. "Code Blue, NICU, Incubator 4. Code Blue, NICU, Incubator 4. Ang incubator ni Sinag. Sabay na napatakbo ang mag-asawa patungo sa NICU kahit na halos matumba si amihan sa sakit. Sa likod ng salamin, nakita nila ang kanilang anak. Napakaliit, napakaraming tubo. Ang munting katawan ni Sinag ay nanginginig, naninigas, seizure, convulsion. Ang mga monitor ay tumutunog ng mabilis, isang nakakatakot na ritmo na sumasabay sa pagkabog ng dibdib ni amihan. Nakita niyang nagkakagulo ang mga nurse at doktor sa paligid ng kanyang anak. Si Kidlat, ang Surgeon of the Year, ang may golden hands, ay nakatayo lang doon, nakatulala, walang magawa. Ang mga kamay na kanina lang ay humahawak sa ibang babae ay nakadikit ngayon sa salamin, nanginginig, walang silbi sa oras na kailangan siya ng kaniyang sariling dugo at laman. Pinanood ni amihan ang asawa, pinanood niya ang anak na naghihirap. Unti-unting tumulo ang luha sa mga mata ni amihan, pero hindi ito luha ng awa. Ito ay luha ng poot. Nang ma-stabilize ng mga doktor si Sinag at tumahimik ang mga makina, dahan-dahang lumingon si amihan kay Kidlat. Wala nang pagmamahal sa kanyang mga mata. Ang natitira na lang ay ang lamig ng isang patay na bituin. Tinitigan niya ang mantsa ng lipstick sa kwelyo ng asawa,
Tapos ay tumitig sa mga mata nito. Kidlat, basag ang boses ni Amihan, pero matalim ang bawat salita. Sabihin mo sa akin ang totoo. Humakbang siya palapit. Ramdam ang bigat ng bawat segundong nawala. Nasaan ka noong huminto ang paghinga ng anak natin? Mabigat ang hangin sa loob ng pribadong silid ng ospital. Si Amihan ay nakaupo sa gilid ng kama. Hawak ang cellphone ni Kidlat. Ang asawa niya ay nasa banyo, naghuhugas ng muka upang tanggalin ang amoy ng alak at pabango ng ibang babae. Isang notification ang umilaw sa screen. Isang mensahe na wawasak sa natitirang pag-asa ni Amihan. Binuksan niya ito. Mula kay D. Ang nakalagay, "Salamat sa pagpunta kanina, Doc. Ang galing mo talaga. Hindi lang sa pag-oopera, kundi pati sa pagpapalit ng bumbilya. Ang dilim kanina, pero binigyan mo ako ng liwanag. I miss you already." Nanginig ang kamay ni Amihan. Bumbilya! Iniwan siya ng asawa niya habang naghihingalo sa panganganak, habang ang anak nila ay nag-aagaw buhay. Para lang magpalit ng bumbilya ng kabit nito, bumukas ang pinto ng banyo. Lumabas si Kidlat, presko na ang hitsura, nakangiti na parang walang nangyari. "Ami, mahal, nag-order na ako ng pagkain. Kailangan mong magpalakas para kay Sinag." Malambing na sabi ni Kidlat. Dahan-dahang inangat ni Amihan ang mukha. Ang mga mata niya ay tuyo, pero nagliliyab sa galit. Ihinagis niya ang telepono sa paanan ni Kidlat. "Bumbilya?" tanong ni Amihan. Ang boses niya ay mahina, pero matalim. Natigilan si Kidlat. Pinulot niya ang telepono at namutla nang mabasa ang mensahe. "Ami, mali ang iniisip mo. Kaibigan ko lang si Diyosa. Tinulungan ko lang siya." "Tinulungan?" Tumayo si Amihan kahit masakit pa ang tahi niya. "Ang anak mo, nangingisay sa NICU. Ako, halos mamatay sa sakit. Tapos ikaw, nag-aayos ka ng ilaw ng babae mo?" "Huwag kang sumigaw." Bulyaw ni Kidlat, lumabas ang tunay na kulay. Ang kaniyang pride bilang Surgeon of the Year ay nasugatan. "Ginagawa ko ang lahat para sa pamilyang ito. Ang kasikatan ko, ang pera. Para sa inyo to. Isang maliit na bagay lang. Pinalalaki mo." "Maliit na bagay?" Napatawa ng mapakla si Amihan. Ang utak ng anak natin may pinsala dahil wala ka roon. Dahil mas pinili mong maging bayani sa kama ng iba kaysa maging ama sa sarili mong anak. Kinuha ni Amihan ang isang folder sa kanyang bag. Ibinato niya ito sa mukha ni Kidlat. Ang mga papel ay nagkalat sa sahig. "Ayoko na, Kidlat. Tapos na tayo." "Hindi mo ako pwedeng hiwalayan. Ako si Kidlat Montefalco. Sinong bubuhay sa inyo? Saan ka pupulutin? Kahit sa kangkungan ako pulutin, hinding-hindi ko na ipagkakatiwala ang buhay ng anak ko sa mga kamay na yan, sa mga kamay na mas inuuna ang bumbilya kaysa sa pamilya." Lumabas si Kidlat ng kwarto, puno ng galit. Akala niya, kakampi sa kanya ang mundo. Pero paglabas niya ng pinto, sinalubong siya ng mga flash ng kamera. "Dr. Montefalco, totoo po ba ang viral post?" "Doktor, may CCTV footage na nagpapakitang iniwan niyo ang pasyenteng VIP para pumunta sa kondo ni Diosa Valiente. Totoo bang lasing kayo habang naka-duty?" Nagkagulo ang media. Ang imahe niya bilang golden boy ng medisina ay gumuho sa loob lamang ng ilang oras. Ang video footage mula sa dashcam ng kanyang sasakyan na nahack at kumalat sa social media ay nagpapakita sa kanya na tumatawa habang kausap si Diosa. Oras kung kailan dapat ay nasa operating room siya. Hinarang siya ng hospital director sa hallway. "Kidlat," seryosong sabi ng director, "suspended ka. Hinahanda na ng pamilya ng pasyente ang demanda. You are finished here." Natulala si Kidlat. Wala na. Wala na ang lisensya. Wala na ang respeto. Dali-dali siyang tumakbo sa kanyang kotse. Nanginginig ang mga kamay. Tinawagan niya ang tanging taong akala niya ay kakampi niya. Si Diosa. "Hello, Dio. Dio, kailangan kita." Ang gulo.
Nag-away kami ni Amihan. Sinuspend ako. Katahimikan sa kabilang linya. Kidlat! Sagot ni Diosa. Pero wala na ang lambing. Malamig na ito. Napanood ko ang balita. Tanggal ka na sa ospital? May mga demanda? Oo, pero malulusutan natin to. Basta magkasama tayo. Tayo? Tumawa ng mahina si Diosa. Kidlat, ang gusto ko ay isang sikat na surgeon, hindi isang talunang may kaso. Paano mo ako bibilhan ng mga luho kung wala ka ng pera? Pero, mahal mo ako. Mahal ko ang liwanag na binibigay mo, Kidlat. Pero ngayong pundido ka na. Sorry, ayoko sa dilim. Tuot, tuot, tuot. Binabaan siya ng telepono. Napaupo si Kidlat sa loob ng kaniyang mamahaling sasakyan. Sa salamin ng rearview mirror, nakita niya ang kaniyang sarili, ang Surgeon of the Year, ang lalaking may gintong kamay. Ngayon, hawak niya ang manibela, pero wala siyang mapuntahan, wala siyang mauwian. Sa ospital, yakap ni Amihan ang munting katawan ni Sinag. Sa labas naman, ang pangalan ni Kidlat ay unti-unting binubura sa mga billboard ng syudad. Ang kapalit ng isang bumbilya ay ang kaniyang buong mundo. Isang buwan lang ang kinailangan para maglaho ang lahat. Nakatayo si Kidlat sa tapat ng kaniyang mansyon. Dati, ito ang simbolo ng kaniyang tagumpay. Ngayon, nakadikit sa gate ang malaking karatula. Foreclosed. Umulan ng malakas. Parang nakikisama ang langit sa kaniyang pagluluksa. Wala siyang dalang payong. Basang-basa ang kaniyang damit. Hindi na designer suit, kundi isang lumang t-shirt at maong na lang. Ang kaniyang mga credit card, declined. Ang kaniyang mga sasakyan, hinatak na ng bangko. Ang lisensya niya sa medisina, revoked. Wala na siyang matuluyan. Sa kaniyang bulsa, mayroon na lang siyang ilang gusot na pera. Sapat lang para sa pamasahe at isang bote ng alak. Ang alak na lang, ang kaniyang kaibigan. Ito na lang ang nagpapatahimik sa mga boses sa kaniyang utak na sumisigaw ng tanga ka, Kidlat. Kasalanan mo to. Sa gitna ng desperasyon, naglakad siya patungo sa kondominium ni Diosa Valiente. Umaasa siyang baka may natitira pang kahit katiting na pagtingin. Sir, bawal po kayo dito. Harang ng security guard sa lobby. Dati, binubuksan pa siya nito ng pinto at tinatawag na Doc. Ngayon, tingin nito sa kanya ay basura. Papasukin mo ako. Kailangan ko lang makausap si Dio. Sigaw ni Kidlat. Amoy alak ang hininga. Sinabi na po ni Ma'am Diosa, huwag kayong papasukin. Umalis na po kayo bago pa kami tumawag ng pulis. Hindi. Diosa, lumabas ka. Nagwala si Kidlat. Sinubukan niyang sumiksik papasok. Bog! Isang malakas na suntok ang dumapo sa kanyang panga. Tumalsik si Kidlat sa sementadong sahig. Dugo. Nalasahan niya ang sarili niyang dugo. Mula sa glass door, nakita niya si Diosa na naglalakad palabas. Hindi siya nag-iisa. Nakakapit siya sa braso ng isang matandang businessman, ang may-ari ng ospital na dating pinagtatrabahuhan ni Kidlat. Tumingin si Diosa sa kanya. Walang awa, walang emosyon. Parang tumitingin lang sa isang pulubi sa kalye. Let's go, honey, sabi ni Diosa sa matanda. At sumakay sila sa magarang sasakyan. Naiwan si Kidlat na nakahandusay sa ulan. Ang sakit ng suntok sa muka ay wala kumpara sa sakit ng katotohanang sumampal sa kanya. Ginamit lang siya. At ngayong wala na siyang silbi, itinapon na siya. Gabi na nang mapadpad siya sa terminal ng bus. Wala siyang planong umalis. Gusto niya lang magpalipas ng gabi kung saan may bubong. Pero sa gitna ng siksikan ng mga pasahero, nahagip ng kanyang mata ang isang pamilyar na figura. Si Amihan. Payat na ito, halatang pagod. Akay-akay siya ni Nanay Ginhawa. At sa dibdib ni Amihan, nakabalot sa lumang kumot, ay ang kaniyang anak, si Sinag. Nagtago si Kidlat sa likod ng poste. Hiyang-hiya siya. Gusto niyang lumapit. Gusto niyang magmakaawa.
Pero anong muka ang ihaharap niya? Isa siyang talunan, amoy alak, walang maibibigay. Nakita niyang sumakay ang mag-iina sa isang lumang bus na biyaheng probinsya. Habang umaandar ang bus palayo, naramdaman ni Kidlat na parang hinihigop ang kanyang kaluluwa. Ang huling piraso ng kanyang pamilya. Wala na. Naglakad siya nang wala sa sarili hanggang sa makarating siya sa tulay ng Pasig River. Madilim ang tubig, tahimik, parang nangaakit. Tapusin na natin to, bulong ni Kidlat. Wala nang saysay ang buhay ko. Umakyat siya sa railings. Handa na siyang tumalon, handa na siyang maglaho. Ipinikit niya ang kaniyang mga mata at binitawan ng bakal. Uha, uha. Isang iyak ng sanggol ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Napadilat si Kidlat. Lumingon siya. Sa gilid ng tulay, may isang babaeng pulubi na nagpapatulog ng anak. Ang iyak ng bata. Tunog na tunog ng iyak ni Sinag noong nasa ospital pa ito. Mahina, hirap huminga. Bumaba si Kidlat sa railings. Nanginginig ang tuhod. Nilapitan niya ang mag-ina. Nakita niya ang bata. Nangingisay sa lagnat. Ang instinct niya bilang doktor, na akala niya ay namatay na, ay biglang nabuhay. Miss, garalgal ang boses ni Kidlat. May lagnat ang anak mo. Kailangan niya ng tulong. Hinawakan niya ang noo ng bata. Mainit. Tiningnan siya ng pulubi. Takot na takot. Pero sa mata ng bata, nakita ni Kidlat ang refleksyon ng sarili niyang anak na pinabayaan niya. Hindi siya tumalon sa tulay ng gabing iyon. Sa halip, ibinigay niya ang huling pera niya sa pulubi para makabili ng gamot at tumakbo palayo sa dilim. Buhay pa siya, pero kailangan niyang pagbayaran ang lahat. 5 taon. 5 taon na ang nakalipas mula nang lisanin namin ang magulong syudad para manirahan dito sa baryo Dalampasigan. Tahimik dito, payapa. Ang tanging naririnig mo ay ang hampas ng alon sa pampang at ang huni ng mga kuliglig sa gabi. Malayo sa nakabibinging sirena ng ambulansya at kinang ng mga kamera na dating mundo ni Amihan. Pero sa kabila ng kapayapaan, araw-araw ay isang pakikibaka. Pinapanood ko si Amihan habang nagbibilang ng barya sa ibabaw ng aming lumang mesa. Ang kaniyang mga kamay na dati makinis at laging nakamanicure, ngayon ay magaspang na dahil sa paglalala ng banig at pagtitinda ng isda sa palengke tuwing madaling araw. Naiginhawa, tawag niya sa akin. Pilit nang ngumingiti kahit alam kong pagod na siya. Kulang pa rin ang 500 para sa maintenance na gamot ni Sinag. Napabuntong hininga ako. Si Sinag, ang munting anghel namin, ay 5 taong gulang na. Pero hindi siya katulad ng ibang bata na nakakatakbo ng malaya sa dalampasigan. Madalas siyang nakahiga, maputla, at laging dinadapuan ng sakit ng ulo. Ang epekto ng nangyari noong siya'y ipinanganak ay parang kadenang nakatali sa kanya. Hayaan mo anak, sagot ko habang hinahaplos ang likod niya. Gagawa tayo ng paraan. May awa ang Diyos, kinagabihan. Habang mahimbing na ang tulog ni Amihan at Sinag, hindi ako mapakali. Ito na naman ang pakiramdam ko. Tuwing gabi ng Biyernes, may nararamdaman akong presensya sa labas ng aming munting bahay kubo. Hindi siya kumakatok, hindi siya nagsasalita, pero alam kong nandyan siya. Madalas, pagkagising namin sa umaga ng Sabado, may makikita kaming supot sa tapat ng pinto. Minsan ay mga prutas, minsan ay bigas, at madalas, naroon ang eksaktong gamot na kailangan ni Sinag o kaya ay sobrang may lamang pera, lukot-lukot, amoy pawis, at minsan ay may bahid pa ng langis o kalawang, pero sapat para makaraos kami sa buong linggo. Ang sabi ni Amihan, himala daw ito. Baka may mabuting Samaritano o anghel sa baryo. Pero iba ang kutob ko, ang anghel hindi nag-iiwan ng amoy ng luma at basang lupa. Ngayong gabi, nagpa siya akong hulihin kung sino man ang multo na ito. Pinatay ko ang ilaw sa sala pero nanatili akong nakadungaw sa bintana.
Nagtatago sa likod ng manipis na kortina. Mahigpit ang hawak ko sa isang walis tingting sakaling masamang loob ang dumating. Lumipas ang ilang oras. Malalim na ang gabi. Ang buwan ay natatakpan ng ulap. At doon, nakita ko siya. Isang lalaking nakasuot ng gula-gulanit na jacket na sobrang laki para sa kanya. Nakasuot siya ng sombrerong halos takpan na ang buong mukha. Hila-hila niya ang isang sako na puno ng mga basyong bote at bakal. Isang mangangalakal ng basura. Pilay ang lakad niya. Ang bawat hakbang ay parang hirap na hirap. Tila pasan niya ang mundo sa kaniyang balikat. Dahan-dahan siyang lumapit sa aming pinto. Nanginginig ang kaniyang mga kamay habang inilalapag ang isang maliit na kahon ng gamot at isang supot ng tinapay. Sandali siyang tumigil. Tumingin siya sa kabilang bintana kung saan natutulog si Sinag. Kahit madilim, nakita ko ang pagbalikat niya. Umiiyak siya. Hindi na ako nakatiis. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. "Hoy!" Sita ko. Sabay tutok ng flashlight. Nagulat ang lalaki. Akmang tatakbo siya palayo. Pero dahil sa pilay niya, natisod siya sa isang bato at nadapa sa buhanginan. Dali-dali akong lumabas. "Sino ka? Bakit ka laging nagiiwan ng gamit dito?" Tanong ko habang itinataas ang ilaw upang maaninag ang kaniyang mukha. Pinilit ng lalaki na takpan ang kanyang mukha gamit ang maruming sombrero. Wag po kayong lumapit." Garalgal na pakiusap niya. Nanigas ako. Pamilyar ang boses. Sobrang pamilyar. Kahit pa namalat na ito at puno ng pighati, kilalang-kilala ko ang boses na yon. Hindi ako nakinig sa pakiusap niya. Hinila ko ang kanyang kamay para alisin ang takip sa kanyang mukha. Ang liwanag ay tumama sa kanyang mga mata. Napasinghap ako at napaatras. Muntik ko nang mabitawan ang flashlight. Ang mukha niya ay payat, puno ng balbas, at nangingitim sa araw. Ang mga mata niya ay lubog at pagod na pagod. Ang mga kuko niya ay itim dahil sa pagkakalkal ng basura. Pero walang duda. "Kidlat?" Bulong ko, nanginginig ang buong katawan ko. "Dr. Kidlat?" Dahan-dahang yumuko ang lalaki. Hindi siya makatingin sa akin. Tumulo ang luha niya. Humahalo sa dumi sa kaniyang pisngi. "Nanay Ginhawa," bulong niya. Anong nangyari sa'yo? Bakit ganito?" Hindi ako makapaniwala. Ang dating hari ng operating room, ang lalaking laging amoy mamahaling pabango, ngayon ay nasa paanan ko. Amoy basura at mukhang pulubi. "Wala na akong mukhang ihaharap sa kanila, Nay," sagot niya habang nakatingin sa lupa. Ito lang ang kaya kong gawin." Itinuro niya ang sako ng basura. "Nangangalakal ako sa kabilang bayan. Nagbubuhat ako sa pantalan. Bawat sentimo, iniipon ko para sa gamot ni Sinag. Hindi sapat. Alam kong hindi sapat to pambayad sa kasalanan ko. Pero ayokong mamatay ang anak ko nang wala akong nagagawa." Nakita ko ang mga kamay niya. Ang gintong kamay na dating nagliligtas ng buhay. Puno na ito ng hiwa, kalyo, at peklat. Nanginginig ito hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa pagod at gutom. "Bakit hindi ka magpakita kay Amihan? Baka mapatawad ka niya." "Huwag!" Biglang humawak si Kidlat sa laylayan ng saya ko. Nagmamakaawa ang mga mata niya. "Parang awa niyo, Nanay. Huwag niyong sabihin kay Amihan na nandito ako. Galit siya sa akin. At tama siya. Masisira lang ang tahimik nilang buhay kung malalaman niyang ang basurang katulad ko ay umaaligid sa kanila." Tinitigan ko siya. Wala akong nakitang yabang. Wala na ang kidlat na mapagmataas. Ang nasa harap ko ay isang amang durog na. "Hayaan niyo na lang akong maging anino, Nay. Basta alam kong maayos sila. Sapat na sa akin iyon." Dahan-dahan siyang tumayo. Dinampot ang kanyang sako at muling isinuklob ang sombrero. Umalis na ako bago pa magising si Amihan. "Yung gamot, sabihin mo na lang na galing sa simbahan." Pinanood ko siyang lumakad palayo. Unti-unting nilalamon ng dilim
habang hinihila ang sako ng mga basyong bote. Mabigat ang kanyang pinapasan, hindi dahil sa laman ng sako, kundi dahil sa mga pagkakamaling pilit niyang itinatama. Isinara ko ang pinto, hawak ang gamot na bunga ng pagod at sakripisyo ng isang amang nagsisimulang magbago. Sa gabing iyon, napagtanto ko na hindi lahat ng dating naliligaw ay nananatiling ganoon. Ang iba, pinipiling tiisin ang sakit upang maibalik ang liwanag sa tahanan ng kanilang pamilya. Mama, tingnan mo ang drawing ko. Masiglang iwinagayway ni Sinag ang isang piraso ng papel. Nandoon ang dagat, ang araw, at 3 taong magkakahawak kamay sa dalampasigan. Sino-sino sila, anak? Tanong ni Amihan habang marahang inaayos ang buhok na nahuhulog sa noo ng bata. Ako to, turo ni Sinag sa maliit na stick figure. Ikaw to, Mama, at si Nanay Ginhawa. Ngumiti si Amihan, pero may kirot sa kanyang puso. Laging 3 lang ang tao sa mundo ni Sinag. Hindi nito kailanman hinanap o tinanong kung nasaan ang kanyang ama. Para kay Amihan, mas mabuti na yon. Mas mabuti nang lumaki si Sinag na walang kinikilalang ama kaysa lumaki sa anino ng isang taksil. Ang ganda-ganda naman ng drawing ng baby ko, sabi ni Amihan. Tara na, baka malate ka pa sa eskwela. Masaya si Sinag ng araw na yon. Kantiyaw siya ng kantiyaw habang naglalakad sila papunta sa maliit na eskwelahan ng baryo. Ngunit sa kalagitnaan ng klase, habang naglalaro sila sa ilalim ng puno ng mangga, bigla na lang itong nanghina. Mama, tawag ng isang kalaro ni Sinag na tumakbo papunta sa tindahan ni Amihan. Si Sinag po, nahilo. Binitiwan ni Amihan ang lahat ng kanyang ginagawa at tumakbo ng buong bilis. Naabutan niya si Sinag na nakaupo sa ilalim ng puno, namumutla at nanginginig. Anak, anong masakit sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Amihan habang hinahawakan ang noo ng bata. Hindi ito mainit. Masakit po ang ulo ko, Mama. Bulong ni Sinag, bago biglang pumikit ang mga mata at bumagsak ang katawan sa mga braso ni Amihan. Sinag! Sinag, kaya gumising ka! Ang sigaw ni Amihan ay umalingaw-ngaw sa buong baryo. Sa maliit na klinika, ang tanging doktor sa kanilang lugar, si Dr. Ramirez, ay seryosong nakatingin sa mga resulta ng lumang x-ray machine. Amihan, panimula ng matandang doktor, puno ng pag-aalala ang boses. Hindi ito simpleng sakit ng ulo. May nakikita akong kakaiba sa utak niya. Isang aneurysm, parang isang lobo na unti-unting lumalaki sa ugat ng dugo. Pwedeng pumutok anumang oras. Parang nabingi si Amihan. Hindi niya maintindihan. Anong lunas, Doc? Gamot? Operasyon? Bumuntong hininga si Dr. Ramirez at umiling. Kailangan ng operasyon, agad-agad. Pero napakadelikado ng lokasyon nito. Isang maling galaw lang ng kutsilyo at tapos ang lahat. Gawin niyo, Doc. Gawin niyo ang lahat. Iligtas niyo ang anak ko. Pagmamakaawa ni Amihan, lumuluhana. Muling umiling ang doktor. Iha, pasensya na. Wala akong kakayahan. Wala tayong gamit dito. Ang operasyong ito ay nangangailangan ng pinakamagaling na neurosurgeon. Tumingin si Dr. Ramirez kay Amihan. May halong awa at paghanga sa kanyang mga mata. 5 taon na ang nakalipas. Pero sariwa pa rin sa isipan ng lahat ng doktor sa Pilipinas ang pangalan niya. Ang operasyong ito, iisang tao lang ang kayang gumawa nito ng perpekto. Kailangan mo ang mga kamay ng maestro. Sino, Doc? Sino siya? Hahanapin ko siya kahit saang lupalop ng mundo. Kailangan mo ang dating asawa mo, mahinang sagot ng doktor. Kailangan mo si Dr. Kidlat Montefalco. Sa isang iglap, gumuho ang mundo ni Amihan. Ang pangalang pilit niyang kinalimutan. Ang pangalang isinumpa niya. Ang pangalang sanhi ng lahat ng pagdurusa nila. Ngayon, ang pangalang iyon ang sinasabing tanging pag-asa niya. Napahagulhol si Amihan.
Hindi siya. Kahit sino. Wag lang siya. Wala na siyang pakialam sa amin. Pinabayaan niya kami. Nang gabing iyon, umuwi si Amihan na wasak ang puso. Yakap-yakap niya si Sinag na mahimbing na natutulog. Hindi alam na may bombang nakaamba sa kanyang ulo. Sa gitna ng kaniyang pag-iyak, may kumatok sa pinto. Isang bata mula sa kapitbahay. Aling Amihan? May nagpapabigay po, sabi ng bata. Iniabot ang isang kulay kape na sobre at saka tumakbo palayo. Walang pangalan, walang kahit anong marka. Nanginginig na binuksan ni Amihan ang sobre. Sa loob, may isang papel. Nakasulat dito ang isang listahan ng mga gamot at isang detalyadong Factodio-Try. Isang paraan para pansamantalang mapabagal ang paglaki ng aneurysm. Pero hindi ang nilalaman ang nakapagpatigil sa paghinga ni Amihan. Ito ay ang sulat kamay, ang bawat kurba ng letra, ang bawat pagdiin ng ballpen. Kilalang kilala niya. Ito ang sulat kamay na nakikita niya dati sa mga love letter. Ito ang sulat kamay na nakasulat sa kanilang marriage contract. Mabilis, malinis, at may kakaibang kurbada sa letrang K at M. Ang sulat kamay ni Kidlat. Nandito siya. Nasa malapit lang siya. At alam niya ang tungkol sa sakit ni Sinag. Hawak-hawak ang sulat. Si Amihan ay naglakad na parang isang sundalong papasok sa giyera. Ang kaniyang misyon, hanapin ang lalaking sumira sa kaniyang buhay, hindi para sa kanya, kundi para sa anak nila. Nagtanong-tanong siya sa kabilang bayan, sa lugar na tinatawag nilang Tambakan, isang lugar ng mga pinagtagpi-tagping barong-barong, maputik na eskinita at amoy ng kahirapan. Bawat hakbang ni Amihan sa lugar na iyon ay parang isang sampal sa kanya. Dito ba nagtatago ang dating hari ng operating room? Isang mangangalakal po na pilay, medyo matangkad, laging nakasombrero. Paulit-ulit niyang tanong sa mga taong nadadaanan niya. Isang matandang babae ang nagturo sa kanya sa dulo ng eskinita. Si Anino? Laging mag-isa yon. Doon mo siya makikita sa may bodega ng basura. Sumunod si Amihan. Habang papalapit, nakarinig siya ng mga sigawan at kalabog. Pagliko niya sa eskinita, isang eksena ang bumungad sa kanya na halos ikaduwal niya. Si Kidlat, nakasalampak siya sa putikan, pinapalibutan ng dalawang malalaking lalaki, pinagsusuntok, pinagsisipa. Saan na ang bayad mo, Kidlat? Isang linggo ka nang atrasado sa upa. Sigaw ng isang lalaki. Hindi lumalaban si Kidlat. Nakayuko lang siya, pinoprotektahan ang kanyang ulo. Pero napansin ni Amihan ang isang bagay na mas kakaiba. Ang kanang kamay ni Kidlat ay mahigpit na nakakuyom, nakatago sa ilalim ng kanyang tiyan. Parang may isang bagay siyang pinoprotektahan na mas mahalaga pa sa sarili niyang buhay. Wala pa akong pera ngayon. Hirap na sagot ni Kidlat, umubo ng dugo. Sa Biyernes, magbabayad ako. Biyernes? Baka gusto mong hindi ka na umabot ng Biyernes. Pamangsisipain ulit ng lalaki si Kidlat sa mukha, pero isang sigaw ang pumigil sa kanya. Tigilan niyo yan! Napalingon ang lahat. Doon nakatayo si Amihan. Ang kanyang mukha ay payapa, pero ang mga mata niya ay nag-aapoy sa galit na hindi maintindihan. Sino ka, miss? Tanong ng isa sa mga lalaki, natigilan sa awtoridad sa boses ni Amihan. Umalis na kayo. Malamig na utos ni Amihan. Kumuha siya ng ilang lukot na pera mula sa kanyang bulsa. Ang perang dapat sana ay pambili niya ng bigas at inihagis ito sa putikan. Bayad yan para sa linggong ito. Ngayon, umalis na kayo bago pa ako tumawag ng pulis. Nagkatinginan ang dalawang lalaki, pinulot ang pera at nagmamadaling umalis. Naiwan ang katahimikan. Dahan-dahang inangat ni Kidlat ang kaniyang mukha. Puno ito ng pasa at dugo. Nang makita niya si Amihan, ang mga mata niya ay nanlaki sa gulat at hiya. Agad siyang umiwas ng tingin.
parang isang magnanakaw na nahuli sa akto. Tumayo si amihan sa harap niya. Hindi niya ito tinulungan. Tinitigan lang niya ito mula ulo hanggang paa. Ang gulagulanit na damit, ang amoy ng basura, ang katawang payat na payat. 5 taon, panimula ni amihan. Ang boses ay walang emosyon. 5 taon kang nagtago na parang duwag. Ito ba ang napala mo? Hindi sumagot si Kidlat. Sinubukan niyang tumayo, pero napangiwi siya sa sakit. Nang makatayo siya, bumukas ang nakakuyom niyang kamay. Isang maliit na bote ng gamot ang nahulog mula rito at gumulong sa putikan. Ang gamot para sa high blood pressure. Ang gamot na nagpapabagal sa aneurysm. Ang gamot na kailangan ni Sinag. Pinrotektahan niya ang gamot na yon habang binubugbog siya. Napatingin si amihan sa bote ng gamot at pagkatapos ay sa duguan at basag na mukha ni Kidlat. Ang pader ng galit na itinayo niya sa loob ng 5 taon ay unti-unting nagkaroon ng lamat. Bakit? Tanong niya. At sa pagkakataong ito, nabasag ang kaniyang boses. Bakit hindi ka lumapit? Bakit kailangan mong magdusa ng ganito? Dahil ito ang nararapat sa akin, sagot ni Kidlat. Sa wakas ay tumingin sa mga mata niya. Ang mga mata na dati puno ng yabang, ngayon ay puno ng walang hanggang pagsisisi. Ang bawat suntok, bawat gutom, bawat sakit, kulang pa yon para bayaran ang ginawa ko sa inyo. Ang anak mo, nagsimulang tumulo ang luha ni amihan. Ang anak mo, Kidlat, mamamatay siya. Sa narinig, parang isang kidlat ang tumama sa puso ni Kidlat. Napaluhod siyang muli. Anong sabi mo? May aneurysm siya. Humagulgol si amihan. Kailangan niya ng operasyon. Sabi ng doktor, ikaw lang daw ang makakagawa. Natahimik si Kidlat. Tumingin siya sa sarili niyang mga kamay. Ang mga kamay na dati matatag at tumpak, ngayon ay nanginginig. Puno ng kalyo, magaspang. Patawarin mo ako, amihan, bulong niya. Ang boses ay puno ng desperasyon. Patawarin mo ako, pero hindi ko na kaya. Itinaas niya ang nanginginig niyang mga kamay. Wala na ang gintong kamay. Hindi na ako makahawak ng scalpel. Isa na akong basahan. Isa na akong inutil. Hindi! Sigaw ni amihan, hinawakan ang braso niya. Kailangan mong subukan para sa anak mo. Gawin mo. Hindi mo naiintindihan. Sigaw pabalik ni Kidlat. Ang sakit ng 5 taon ay biglang sumabog. Kahit gustuhin ko, hindi na kaya ng mga kamay na to. Sira na sila. Sira na ako. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, tumunog ang telepono ni amihan. Si Nanay Ginhawa. Amihan, Hija, bumalik ka na rito. Si Sinag. Isinugod namin sa ospital, hindi na siya magising. Binitiwan ni amihan si Kidlat. Ang mundo niya ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. Nang makita ni Kidlat ang takot sa mukha ni amihan, isang kakaibang determinasyon ang biglang sumilay sa kaniyang mga mata. Tumayo siya, pinunasan ang dugo sa kaniyang labi. May isang paraan, sabi niya. Ang boses ay biglang naging kalmado at mapanganib. May isang huling paraan para maibalik ang dating ako. Kahit sa loob lang ng ilang oras. Tumingin siya kay amihan. Ang kaniyang mga mata ay puno ng sakripisyo. Pero kailangan kong malaman, amihan, sa huling pagkakataon, magtitiwala ka ba sa akin? Ang amoy ng ospital ay hindi nagbago. Parehong amoy ng antiseptiko at takot ang sumalubong kay Kidlat pagpasok niya sa lumang gusali ng probinsya. Ngunit ngayon, hindi na siya ang hari. Isa lamang siyang anino mula sa nakaraan. Hawak kamay silang tumakbo ni amihan papunta sa emergency room. Doon, sa isang higaan, nakahiga si Sinag. Maputla, walang malay, nakakabit sa mga monitor na nagpapakita ng hindi magandang senyales. Dr. Ramirez, tawag ni Kidlat. Napalingon ang matandang doktor. Nanlaki ang kaniyang mga mata nang makilala ang gula-gulanit na lalaki. Di Dr. Montefalco?
Wala na tayong oras, sabi ni Kidlat. Ang boses ay puno ng awtoridad na matagal nang nawala. Ihanda niyo ang operating room. Kailangan nating operahan ang bata. Ngayon din. Pero Kidlat, ang mga kamay mo, nag-aalangang sabi ni Dr. Ramirez, napansin ang panginginig at mga sugat sa kamay ni Kidlat. At wala tayong gamit dito para sa ganyang klaseng operasyon. Meron akong teknik, ang double anchor. Kaya kong gawin kahit sa limitadong kagamitan. Giit ni Kidlat. Pero kailangan ko ng tulong mo. Profesor ko pa rin kayo, di ba? Nasa inyo pa ba yung... Nagkatinginan ang dalawang doktor. Isang tingin na puno ng kahulugan. Alam ni Dr. Ramirez kung ano ang tinutukoy ni Kidlat. Sumunod, si Kidlat sa opisina ng matandang doktor. Mula sa isang nakakandadong kabinet na bakal, inilabas ni Dr. Ramirez ang isang maliit na itim na kahon. Kidlat, sigurado ka ba rito? Tanong ng matanda. Ito ay experimental? Ipinagbawal na ito? Oo, pinapakalma nito ang tremors at binibigyan ka ng superhuman na control. Pero ang side effect nito, alam mo ang side effect. Alam ko, sagot ni Kidlat. Ang mga mata ay nakatitig sa kahon. Sa loob nito ay isang ampul na may lamang likidong kulay asul. Ang pangalan, Neurolock. Isang gamot na idinisenyo para sa mga sundalong may post-traumatic stress para mapakalma ang kanilang mga kamay sa gitna ng putukan. Nagbibigay ito ng 4 na oras na perpektong katatagan. Ngunit pagkatapos ng 4 na oras, kapag nawala na ang epekto, ang mga nerve endings sa kamay ay magkakaroon ng permanenteng pinsala. Magreresulta ito sa panghabang buhay na panginginig at panghihina. Paralysis. Ang kabayaran sa 4 na oras ng pagiging perpekto ay ang habambuhay na pagiging baldado. Ito lang ang paraan para mailigtas ko ang anak ko, sabi ni Kidlat. Kinuha niya ang isang waiver mula sa mesa ni Dr. Ramirez. Ako ang mananagot sa lahat. Ako ang pipirma. Pinirmahan niya ang papel ng walang pag-aalinlangan. Ang sulat kamay niya ay nanginginig at pangit. Malayo sa perpektong pirma niya noon, bumalik siya sa labas kung saan naghihintay si Amihan. Puno ng takot at pag-asa ang mga mata nito. Ami? Lumapit si Kidlat. Hinawakan niya ang pisngi ng dating asawa. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 5 taon na nagkadikit muli ang kanilang mga balat. Sa oras na pumasok ako sa operating room, hindi mo na ako makikita bilang ang Kidlat na nakilala mo. Ibang tao na ang lalabas doon. Anong ibig mong sabihin? Umiling si Kidlat. Ngumiti siya ng mapait. Basta't tandaan mo, ginawa ko to para sa inyo. Para kay Sinag. Inabot niya kay Amihan ang isa pang consent form. Kailangan mong pumirma. Kailangan mong magtiwala. Tinitigan ni Amihan ang papel. Pagkatapos ay tinitigan niya ang mga mata ni Kidlat. Wala na ang yabang. Wala na ang kasinungalingan. Ang nakikita niya na lang ay isang amang handang isakripisyo ang lahat. Nanginginig ang kamay. Kinuha ni Amihan ang ballpen at pinirmahan ang papel. Sa huling pagkakataon, bago siya pumasok sa OR, lumingon si Kidlat. Tinitigan niya ang kanyang 2 kamay. Ang mga kamay na nagbigay sa kanya ng kayamanan at kasikatan. Ang mga kamay na sumira sa kanyang pamilya. Nagsilbi kayo sa kasakiman ko ng matagal. Bulong niya sa kanyang mga palad. Ngayon, sa huling pagkakataon, magsilbi naman kayo sa anak ko. Pumasok siya sa loob ng operating room. Isang nurse ang nag-abot sa kanya ng hiringgilya na may lamang asul na likido. Itinurok niya ito sa kanyang braso. Unti-unti, naramdaman niya ang pagbabago. Ang panginginig ay huminto. Ang bawat daliri niya ay naging matatag na parang bakal. Ang mundo sa paligid niya ay bumagal. Ang kanyang mga mata ay naging kasing talas ng isang agila. Bumalik na siya, ang maestro, ang surgeon of the year. Scalpel,
Utos niya. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Sa labas, ang ilaw sa itaas ng pinto ng operating room ay umilaw ng pula. Nagsimula na ang operasyon at nagsimula na rin ang countdown sa habambuhay na pagkasira ng kaniyang mga kamay. Sa loob ng operating room, ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng mga makina at ang kalmado ngunit mabilis na mga utos ni Kidlat. Forceps, suction, magnification, level 3. Ang bawat galaw niya ay perpekto. Ang kaniyang mga kamay, na ilang oras lang ang nakalipas, ay nanginginig habang namumulot ng basura, ngayon ay sumasayaw ng may angking husay sa ibabaw ng maliit at bukas na bungo ni Sinag. Ang double anchor technique, isang komplikadong paraan ng pagre-route ng mga ugat para i-isolate ang aneurysm, ay ginagawa niya ng walang kapaguran. Para siyang isang konduktor na gumagawa ng isang obra maestra. Si Dr. Ramirez at ang mga nurse ay napapatingin lang sa kanya nang may halong pagkamangha at takot. Ang Kidlat Montefalco na nasa harap nila ngayon ay hindi tao. Para siyang isang makina na walang emosyon, na ang tanging layunin ay ang perpektong operasyon. Ito ang epekto ng Neurolock. Sa labas, si Amihan ay nakaluhod sa sahig ng kapilya ng ospital. Kasama niya si Nanay Ginhawa. Hindi sila tumitigil sa pagdarasal. Ang bawat minuto ay parang isang oras. Ang bawat tunog ng sapatos sa hallway ay nagpapatindig ng kaniyang balahibo. 2 oras na ang lumipas. Doc, nagkakaroon ng internal bleeding, sabi ng isang nurse. Isang maliit na ugat na hindi nakita sa x-ray ang biglang pumutok. Ang monitor ay nagsimulang mag-ingay. Bumababa ang blood pressure ni Sinag. Clamp! Utos ni Kidlat. Mabilis na iniabot ang clamp. Ngunit sa pag-angat ni Kidlat ng tingin, nakita niyang hindi ito aabot sa pinagmumulan ng dugo nang hindi nasisira ang ibang vital tissues. Napakaliit ng espasyo. Walang pag-aalinlangan, gumawa si Kidlat ng isang desisyon na hindi itinuturo sa kahit anong medical textbook. Tanggalin niyo yan, utos niya. Tinutukoy ang clamp. Binitawan niya ang kanyang mga instrumento. Gamit ang kanyang sariling hintuturo. Maingat, ngunit madiin niyang tinakpan ang butas sa ugat. Direct pressure, ang init ng dugo ng sariling anak, ay dumaloy sa kanyang daliri. Doc, anong ginagawa mo? Masusunog ang nerves mo sa init niyan, sigaw ni Dr. Ramirez. Kailangan nating i-cauterize ang ugat habang nakatakip ang daliri ko. Walang ibang paraan. Kalmadong sagot ni Kidlat, hindi inaalis ang tingin sa monitor. Naintindihan ng lahat. Isinasakripisyo niya ang sarili niyang kamay para maging human clamp para lang mailigtas ang kanyang anak. Nagpatuloy ang operasyon. Ang kanang kamay ni Kidlat ay nakadiin sa ugat, habang ang kaliwang kamay niya ay patuloy na gumagalaw, nagtatahi, nag-aayos. Ang amoy ng nasusunog na laman, ang sarili niyang daliri, ay kumalat sa silid, pero walang bakas ng sakit sa mukha ni Kidlat. Ang tanging naroon ay ang absolutong konsentrasyon. 3 oras at 45 minuto na ang lumipas. Malapit nang maubos ang oras. Malapit nang maningil ang gamot. Ang huling tahi, bulong ni Kidlat. Gamit ang kaliwang kamay, maingat niyang tinapos ang huling sutura. Perpekto. Ang pagdurugo ay tumigil. Ang aneurysm ay ligtas nang na-isolate. Ang mga vital signs ni Sinag ay unti-unting bumalik sa normal. Tapos na, sabi ni Kidlat. Tagumpay. Isang buntong hininga ng ginhawa ang pinakawalan ng lahat sa loob ng OR. Ngumiti si Kidlat sa unang pagkakataon sa loob ng 4 na oras. Isang ngiti ng isang ama. Pero ang nangiting iyon ay mabilis na naglaho. 4 na oras, eksakto. Ang epekto ng Neurolock ay biglang nawala. Ang unang naramdaman niya ay ang matinding kirot mula sa sunog niyang daliri. Pagkatapos,
Isang pakiramdam na parang libu-libong karayom ang sabay-sabay na tumutusok sa bawat himaymay ng kaniyang mga kamay at braso. Binitiwan niya ang scalpel, kumalansing ito sa sahig. Tiningnan niya ang kaniyang mga kamay. Nagsimula itong manginig ng marahas. Hindi na ito ang panginginig dahil sa alkoholismo. Ito ay isang marahas na pangingisay na hindi niya makontrol. Ang kaniyang mga daliri ay biglang nanigas at bumaluktot sa isang hindi natural na posisyon, parang mga sanga ng punong tinamaan ng kidlat. Arg! Isang ungol ng sakit ang kumawala sa kaniyang bibig. Napasandal siya sa mesa. Ang mga binti niya ay nanghina. Ang buong katawan niya ay pinagpawisan ng malamig. Bago siya tuluyang mawalan ng malay, ang huling nakita niya ay ang payapang mukha ng kaniyang anak na mahimbing na natutulog, ligtas na. At pagkatapos, bumagsak siya sa sahig. Ang maestro ay nagligtas ng isang huling buhay. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kabayaran ay ang kaniyang sariling mga kamay. Isang taon ang lumipas. Ang sikat ng araw sa Baryo Dalampasigan ay mainit at mapagkalinga. Ang mga alon ay patuloy na humahalik sa pampang, tila binubura ang lahat ng pait ng nakaraan. Sa ilalim ng isang puno ng niyog, nakaupo sa isang silyang gawa sa kawayan si Kidlat. Nakatanaw siya sa dagat. Ang kanyang buhok ay maikli na at malinis. Ang kanyang damit ay simple lang, pero hindi na gulagulanit. Ngunit ang kanyang mga kamay, ang mga ito ay nakapatong sa kanyang hita, bahagyang nanginginig. Ang kanyang mga daliri ay medyo baluktot, may mga peklat ng sunog na hindi na kailanman mawawala. Hindi na niya kayang humawak ng mahigpit sa isang baso. Hindi na niya kayang magsulat ng maayos. Ang gintong kamay ay naging isang paalala ng kaniyang sakripisyo. Hindi sila nagkabalikan ni Amihan. Ang sugat ng nakaraan ay masyadong malalim para tuluyang maghilom. Ngunit ang pader ng galit ay tuluyan ng gumuho at napalitan ito ng isang bagay na mas malalim. Pag-unawa at respeto. Pinatawad siya ni Amihan, hindi bilang asawa, kundi bilang ama ng kaniyang anak. Itay! Itay! Isang masayang sigaw ang bumasag sa katahimikan. Napalingon si Kidlat at isang matamis na ngiti ang sumilay sa kaniyang labi. Tumatakbo palapit sa kaniya si Sinag, isang batang malusog, masigla, at puno ng buhay. Ang dating maputlang balat nito ay kulay kayumanggina dahil sa paglalaro sa ilalim ng araw. Dahan-dahan, anak, sabi ni Kidlat. Ang boses ay puno ng pagmamahal. Yumakap si Sinag sa kaniyang binti. Itay, tingnan niyo po. Nakahuli ako ng alimango. Masayang pinakita ng bata ang isang maliit na alimango sa loob ng balde. Sinubukan ni Kidlat na abutin ang balde, pero dahil sa panginginig ng kaniyang kamay, muntik na itong matapon. Mabilis siyang tinulungan ni Sinag. Ako na po, Itay. Baka po mabitawan niyo, sabi ng bata sa isang inosenteng paraan, walang bahid ng panghuhusga. Para kay Sinag, ang kanyang Itay ay normal. Ang nanginginig na kamay, ang hirap sa paghawak ng mga bagay. Ito ang tatay na kinalakihan niya. Hindi niya kilala ang maestro na si Dr. Montefalco. Ang kilala niya lang ay ang tatay na laging naghihintay sa kanya sa ilalim ng puno ng niyog, na kinukwentuhan siya tungkol sa mga isda at mga bituin. Lumabas si Amihan mula sa kanilang maliit na bahay. May dalang isang baso ng tubig para kay Kidlat. Siya na ang nagpapakain dito, tumutulong magsuot ng damit. Mga simpleng bagay na nagpapakita ng kalinga. Halina kayo, maghahapunan na, sabi ni Amihan, isang maliit na ngiti sa kaniyang mga labi. Umupo sila sa isang maliit na hapagkainan sa labas. Pinagsaluhan nila ang simpleng sinangag at pritong isda. Isang pamilya, hindi perpekto, puno ng peklat, pero buo sa isang paraan na hindi kayang bilhin ng pera. Pagkatapos kumain, kinarga ni Sinag ang kanyang unan at humiga sa kandungan ni Kidlat. Itay, bakit po may mga peklat ang kamay niyo?
Tanong ng bata habang hinahaplos ang magaspang na kamay ng ama. Tumingin si Kidlat kay Amihan. Ngumiti ito sa kanya, isang hudyat na okay lang sabihin ang totoo. Huminga ng malalim si Kidlat. Noong baby ka pa, anak. Panimula niya, ang boses ay mahina. Nagkaroon ng isang masamang monster sa loob ng ulo mo. At ang mga kamay na ito, sila ang lumaban sa monster para hindi kanya kunin. Talaga po? Namilog ang mga mata ni Sinag. Kaya po ba sila nasugatan? Tumango si Kidlat, pinipigilan ang luhang gustong kumawala. Oo, anak. Nasugatan sila. Pero ayos lang. Dahil nanalo sila, ligtas ka. Yumakap ng mahigpit si Sinag sa baywang ng ama. Ang galing-galing po ng mga kamay niyo, Itay. Sila ang superhero ko. Sa narinig, hindi na napigilan ni Kidlat ang kanyang luha. Tumulo ito sa kanyang pisngi at pumatak sa buhok ni Sinag. Ang mga kamay na minsang sinamba ng mundo dahil sa galing. Ang mga kamay na minsang isinumpa dahil sa kasalanan. Ngayon, sa mata ng kanyang anak, ang mga sirang kamay na yon ay kamay ng isang bayani. Yumuko si Kidlat at dahan-dahang hinalikan ng noo ni Sinag. Isang halik na puno ng pagsisisi, pasasalamat at walang hanggang pagmamahal ng isang ama. Sa ilalim ng papalubog na araw sa Baryo Dalampasigan, natagpuan ni Kidlat Montefalco ang kaniyang tunay na yaman. Hindi ito nasa palakpak ng mga tao o sa kinang ng ginto. Ito ay nasa mainit na yakap ng kaniyang anak at sa tahimik na pagpapatawad sa mga mata ng babaeng minsan niyang sinaktan. Ang kaniyang mga kamay ay maaaring wasak na, ngunit sa wakas, ang kaniyang puso ay buo na. At dito po nagtatapos ang ating kwento, ang halaga ng isang bumbilya. Isang paalala na ang tunay na halaga ng isang tao, lalo na ng isang ama, ay hindi nasusukat sa kaniyang tagumpay, pera o katanyagan. Ito ay nasusukat sa kaniyang presensya at sakripisyo sa mga oras na pinakakailangan siya ng kaniyang pamilya. Ang pagpapatawad ay isang mahabang proseso, ngunit posible ito kung ang pagsisisi ay tunay at nagmumula sa puso. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito. Sana po ay may napulot kayong aral at naantig ang inyong mga puso. Ano po ang masasabi ninyo sa pagbabago ni Kidlat at sa katatagan ni Amihan? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.